Isang maulang hapon na naman mga karangkada. Live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang live traffic situation ngayon dyan sa may EDSA Santolan. Unahin natin yung nasa kaliwang bahagi ng inyong mga screens, yung maluwag ang daloy ng trapiko. Ito yung southbound lane ng EDSA Santolan. So ito yung galing ng Camanava area, galing ng Cubao, papunta ng Ortigas area at papunta ng Mandaluyong. So kung kayo ay manggagaling ng Cubao at papunta kayo ng Makati sa mga oras na ito ay maluwag pa ang daloy ng trapiko dyan sa may EDSA Santolan. Samantala, doon sa dulo ng inyong mga screens, medyo mabagal na ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yan yung northbound lane ng EDSA Santolan. So yan yung galing ng Mandaluyong, galing ng Ortigas, papasok ng Cubao. At tulad nga na sinabi ko kanina, dahil rush hour ngayon at basa ang kalsada, mabagal ang usad ng mga sasakyan habang paakyat kayo ng flyover. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may EDSA Balintawak Cloverleaf. Unahin natin yung nasa kaliwang bahagi ng inyong mga screens. Maluwag pa naman ang daloy ng trapiko ngayon ng southbound lane ng EDSA Balintawak Cloverleaf. So ito yung galing ng Camanava, puwapasok ng Quezon City at papunta ng North Avenue. Wala magiging problema ang mga motorista, medyo mabilis ang daloy ng masakyan pero mag-ingat kayo dahil basa ang kalsada. Samantala na sa right side ng inyong mga screens, medyo moderate naman yung daloy ng trapiko ngayon. Pero habang papalapit kayo dyan sa area na iyan, usually nagkakaroon ng bottleneck sa tapat mismo ng Balintawak Market. So sa mga motorista na papunta dyan sa Camanaban, manggagaling kayo ng Quezon City, may konting pagbagal lang habang papalapit dyan sa may Cloverleaf. September 12, 2025, Biyernes. Sa wakas, weekend na. Makakapahinga na sa trabaho pero tuloy-tuloy pa rin ang iba-ibang usapin tungkol sa mga malalalim na issue sa bansa. Bago tayo mag-relax, alamin muna natin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Kasama nyo kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Gumuhong riprap sa Cebu City, nadiskubring walang bakal, pinalamanan lang pala ng mga bato at semento. Mga tauhan ng DPWH at ilang kontraktor na sangkot umano sa flood control scam sa Oriental Mindoro, susunod na kakasuhan. COA Commissioner na may asawang kontratista, sinita ng mga kongresista. 18 anyos na estudyante, nahulihan ng higit 2 milyong pisong halaga ng marijuana. At BTS leader na si RM nag-donate ng 200 million won bilang selebrasyon ng kanyang birthday. Na-corner at nasa kote ang isang kawatan matapos maaktuhang nangho-hold up sa Taguig. Ang suspect sinubukan pang manakot gamit ang isang patalim at peking baril. May report si Ryan Paraboles. May nang-hold up kasi rito, nakuha. Nagkagulo sa barangay Bagong Bayan, Taguig. Nang ma-corner ng isang gwardya at mga residente, ang holdupper na si Axel Paulin, 45 anyos. Dalang ISB kaya di malapitan par. Sinubukang makipagnegosasyon sa lalaki para bitawan ng patalim. Pero dahil may mga pamaluwang nakapaligid, tila nakipagtalo ito. Ayaw mo na lang sumurrender na lang. Ayaw mo na Rumesponde na rin ang barangay at mga pulis. Nang unti-unti na itong lumabas sa pinagtataguan, tumakbo siya papalapit sa mga nakikiusosong mga residente. Dito na nagkagulo. Hanggang sa nagpaputok na ng warning shot ang mga pulis. Pero tumakbo muli ang lalaki. Hindi na nakuna ng video pero naaresto rin siya. Sa investigasyon, naaktuhan ng isang empleyado na nangho-hold up ang lalaki. Nakitaan ng suspect ng baril at patalim. Tumakas ito nang makuha ang cellphone at wallet ng biktima. Pero hinabol siya ng mga gwardya hanggang sa makorner. Wala namang residenteng nasaktan. Ayon sa mga pulis, may arrest warrant si Pauline dahil sa paglabag sa anti-fencing law. Nakuha sa kanya ang baril na isa lang
palang replika at ang ninakaw na cellphone. Hindi naman nakuha ang patalim na ginamit at ang wallet ng biktima. Nag-iisa lang daw si Pauline nang gawin ng pang-hold up. Naharap siya sa kasong robbery hold up at paglabag sa RA 10591 o paggamit ng replika na baril. Ryan Paraboles, sumaarangkada sa pagbabalita. Bistado ang isang nanay sa Ormoc City na ibinubugaw online ang kanyang mga anak at kapatid na pawang mga minor de edad. Kasabwat pa umano ng suspect ang kanyang mister. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Tacloban correspondent Sylvia Abadingo. Napaiyak ang babaeng yan sa Ormoc City nang pusasa ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Human Trafficking Division. Meron kang karapatang kubuhan ng iyong abogado. Inaresto ang babae dahil kinukuhanan daw dito ng malalaswang litrato at video ang tatlo niyang anak na edad 7, 4 at 3 taong gulang. Biktima rin ang kapatid ng suspect na 8 taong gulang. Ayon sa NBI, ibinibenta ng babae ang mga larawan at video sa mga foreigner online. Kasabwat din daw niya ang kanyang mister. Walang detalye kung magkano ang kanilang kinikita. Kinumpiska ng mga taga-NBI ang mga gadget ng babae. Isa sa ilalim ito sa forensic examination. Nasa pangangalaga na ngayon ng Ormoc City Welfare and Development ang 4 na batang babaeng biktima. Sasailalim sila sa counseling. Maharap ang babaeng suspect sa patong-patong na reklamo kabilang ang child abuse at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Pinaghahanap na ang kasabwat niya na mahaharap sa parehong reklamo. Sylvia Abadingo, umaarangkada sa pagbabalita. Gumuho ang isang flood control project sa Cebu City. Agad ininspeksyon ng lokal na pamahalaan ang naturang proyekto at natuklasang substandard ito. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Puro bato at walang pundasyon na bakal. Iyan ang nadiskubre ni Cebu City Mayor Nestor Archival nang personal niyang pinuntahan ng isang flood control na proyekto umano ng DPWH kahapon ng umaga. Ang naturang flood control project ay nasa Barangay Budlaan sa Cebu City kung saan may relocation site ang National Housing Authority. Bago ito, inireport sa tanggapan ni Mayor Archival na gumuho ang riprap ng naturang flood control project dahil sa malakas na pag-ulan nitong linggo. Nang siyasati ng Department of Engineering and Public Works ng Cebu City, napag-alamang substandard ito. Ang batong ipamutang, igurang ibutang sa ilalong niya. Pagkahuman, diligid na concrete pa. Siguro na ibato, i-concrete pero diligid na full concrete na yung mga sabihin. Muna inikagi sa tubig, makatkan, mahundlos ang iyang foundation. Standing sa time mo. Sa ako lang personal na opinion, electrical engineer mo ko, wala na ko diligid na mga pagkakita. Base sa impormasyong nakuha ni Mayor Archival, sinasabing noong 2019 sinimulan ang naturang proyekto kaya't hinahanap na nila ang contractor nito. Samantala, napag-alamang meron pang isang flood control project sa naturang barangay. Nagumuho rin ang riprap kahit 2 buwan pa lang ang nakalipas nang matapos ito. Ayon kay Mayor Archival, personal niya rin itong pupuntahan. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Susunod na sasampahan ng kaso ang mga sangkot sa umano'y maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, iahay nila ang kaso sa Miyerkules, September 17. Kabilang aniya sa mga kakasuhan ang ilang taga-DPWH at mga kontraktor na sangkot. Dagdag pa ni Dizon, sasama si Governor Homerlito Bons Dolor sa magsasampa ng kaso. Kahapon, mahigit 20 katao ang kinasuhan sa Ombudsman kaugnay ng maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Sinita ng mga kongresista sa budget hearing ng Commission on Audit ang isang commissioner nito na may asawang contractor. Siya si COA Commissioner Mario Lipana, na ang asawa ay presidente umano ng kumpanyang nakakuha ng flood control projects na higit 326 million pesos ang halaga. Ayon sa mga kongresista, maituturing itong conflict of interest at labag sa konstitusyon. Sa ilalim ng Article 9, Section 2 ng Saligang Batas, bawal sa mga miyembro ng mga Constitutional Commission na magkaroon ng interes sa mga kontrata ng gobyerno. Naka-medical leave ngayon sa Singapore si Lipana.
dahil miyembro siya ng isang constitutional commission, hindi siya pwedeng alisin sa pwesto. Pero pwede siyang magbitiw o ipa-impeach. Because it clearly falls under one of the grounds, betrayal of public trust, and also even graft and corruption. You know that it's a very broad, when you say graft, it's not just about pocketing money, but certain violations like, the conflict of interest situation that he is in. Pinauwi mula Los Angeles ang isang labor attaché matapos pangalanan sa investigasyon kaugnay ng flood control controversy. Inirecall ng Department of Migrant Workers si labor attaché Macy Monique Maglangke para personal na humarap sa investigasyon. Binanggit kasi siya ni Senador Panfilo Lacson sa privilege speech bilang may kaugnayan umano sa MBB Global Properties, kumpanyang sangkot sa mga questionableng flood control projects. Git ng DMW, walang parusang ipinataw ngunit mahalaga na humarap si Maglangke para sa due process alinsunod sa panawagan ng Pangulo para sa integridad at pananagutan sa serbisyo publiko. Fact check muna. Yan ang buwelta ni Senate President Tito Soto sa banat sa kanya ni Congressman Kiko Barzaga. Sa Facebook post ni Barzaga na may litrato niya ni Mayor Vico Soto at ng pusa, sinabi niyang dahil malapit si Tito Soto kay Speaker Martin Romualdez, limitado raw ang opsyon ng pamangkin nitong si Vico Soto para mag-imbestiga. Pero mabilis na balik ni Soto, wala raw kompromiso kahit kaibigan. Git niya, Senate Blue Ribbon ang nag-iimbestiga at hindi siya. Dagdag pa ng Senate President, huwag gamitin ang kanyang inaanak para mag-promote. Itinalaga bilang tagapagsalita ng Chief Communications Officer ng House of Representatives si dating Congressman Ace Barbers. Makausap natin ngayon si Congressman Barbers para alamin ang kanyang bagong posisyon at kamustahin ang saloobin ni Speaker Martin Romualdez sa gitna ng investigasyon ng flood control projects. Magandang hapon po, Congressman Barbers. Welcome po sa Arangkada Balita. Yes, magandang hapon, Jack, and magandang hapon, Nina. Magandang hapon din po sa ating mga kababayan. Yes, una siguro, Congressman Barbers, no? Itong position na ho ba, may pinalitan kayo or bagong created na position po ito? It's just a newly created position sa Kongreso dahil sa aming paniwala, kinakailangan siguro ng isang pagtutok doon sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga gawain ng ating mga kongresista at lahat ng mga activities na ginagawa sa loob at labas ng Kongreso ng kanilang mga representatives. So nakita namin na there is a need na mag-create ng isang unit that will focus in public information dissemination, at the same time masagot yung mga issues na binabato dito sa atin sa Kongreso. And sir, medyo nahirapan. Paano ko kayo na-convince? Medyo kakaiba tong posisyon po na ito. At paano po ito naiiba? Pinag-usapan nga ni partner kanina. Paano siya naiiba doon sa posisyon ni Attorney Princess Abante po? Well, yes. Wala namang pinagkaiba. Halos parehas kami ng task. It's just that the spokesman, Attorney Princess, will be under this office. So yung communications office ng ating House of Representatives. We're just getting a lot of persons or people to be the talking heads of the House. Ika nga, marami po magsasalita in behalf sa ating mababang kapulungan nang sa ganon mapaabot sa ating mga kababayan kung ano-ano ang mga ginagawa ng kanilang mga representante, lalo na dun sa mga importanteng usapin, gaya ng pagtalakay sa budget ng bansa. And I think this is the best opportunity and opportune time for Congress para ipakita na hindi lamang tungkol sa flood control ang gawain ng Congress, kundi nandirito ang mga magagaling na proposal ng mga mambabatas para mapabuti natin ang kalagayan ng pang-ekonomiya at pang-politikal sa ating bansa. Congressman Ace, kayo po ay hindi ngayon sitting congressman. Ano po, just to be clear?
Yes, I am not. Retired na tayo, semi-retired. Opo. And bakit po sa tingin nyo kailangan pa ni Speaker Romualdez ng spokesperson? Alam mo, sa laki at lawak ng mga issues na hinaharap ngayon ng ating institusyon, ng mababang kapulungan, lahat po yan dapat matugunan, masagot, matanong, magkaroon ng clarification. And the Office of the Speaker cannot just focus on answering these issues, no? Kaya nga nakita namin na kailangan magbuo ng isang communications team nang sa ganun, mapahayag din kung ano yung saluubin ng ating Speaker at ng liderato ng House at ano rin ang mga direksyon o advokasya na itinutulak ng ating Speaker. So I guess ito ay talagang to inform the people kung ano ang trabaho ng kanilang mga kongresista, lalong-lalo na kung ano ang trabaho ng ating Speaker. Okay. And kamakailan nga po naging issue, no? Etong si Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga. Kumusta na po ba kayo ngayon? Kasi, di ba, may mga sinasabi siya against the Speaker and umalis po siya sa inyong party. No, siya ay napapaloob sa NUP. 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 He's a member of the NUP at yung kanyang mga pahayag recently tungkol kay Speaker, after an hour na kanyang ipinost ito sa kanyang social media account, nagkaroon ng pagbabago. No? I guess it's just an expression of his opinion on several national issues. Yan naman po ay nirerespeto ni Speaker. Ang sabi nga ni Speaker, if meron ka pang ibang issue na gusto mong ipaabot sa akin o talakayin, bukas ang aking tanggapan. And we can discuss this in whatever or whatever issues you wish to address before the office of the Speaker. Okay, para lang to give it context po, no, si Congressman Barzaga ay anak ni dating Representative Elpidio Barzaga, no? Junior, who passed away. And when he passed away, napunta po, naging caretaker po si Speaker Romualdez. Tama. When the late Congressman P.D. Barzaga passed away, kinakailangan po magkaroon ng isang caretaker dyan sa distritong yan. No? And the office of the Speaker, has become the caretaker of the district. Para to ensure yung mga admin matters o administrative matters hindi naman mapabayaan gaya po ng kanyang mga staff, no? Staff ni Congressman Barzaga, yung kanyang mga programa sa kanyang constituents, just to ensure na ito'y tuloy-tuloy kahit po pumanaw na ang ating kongresista, meron pong tumitingin at yan po ang ginawa ng ating Speaker. Doon naman sa usapin tungkol sa mga proyekto, hindi po nakikialam ang office ni Speaker Martin Romualdez sa mga proyekto dyan sa distritong yan. Meron pong mga staff, andyan naman po ang dating ang may bahay ni Congressman P.D. Barzaga na dati ring kongresista. So I'm sure they are pretty much aware kung ano ang proseso sa pag-implement ng mga proyekto dyan sa kanilang distrito. So, taliwas dun sa sinasabi ni Congressman Kiko Barzaga sa ngayon, kung meron man sa ibang issue, dapat siguro magpakita rin siya ng kanyang ebidensya kung talagang meron siyang patibay doon sa kanyang sinasabi. And sir, di ba this week nagulat tayo na nagkaroon ng pagpalit ng liderato sa Senado. Sa Kamara po, gaano katatag ang liderato po ni Speaker Romualdez po? Well, matatag na matatag, no? Ang liderato ni Speaker Romualdez, as we speak, sa aking estimate, mga 90% ng membro ng mababang kapulungan ay nagpahayag at nagpakita ng kanilang suporta kay Speaker Martin. No? Doon po siya nananawagan na magkaroon ng pagpapalit. Kung di ako nagkakamali, napakaliit na grupo lang yan. Baka nga hindi pa umabot ng mga 5 o hanggang 6 na tao lamang yan sa ngayon, no, as we speak. At sa ating paniwala, no, walang rason at dahilan, no, na magkaroon ng palitan sa liderato ng mababang kapulungan dahil kita naman po natin ang ating speaker ay meron pong resibo, meron pong resulta sa kanyang liderato dahil nakapagpasa po tayo ng 90% ng mga
proposed legislative agenda ng ating administrasyon para tugunan yung bagong Pilipinas, no, na sinasabi. So, kung performance ang pag-uusapan, palagay ko malayong-malayo na pwedeng makatugon o makatapat dyan sa performance na yan. Okay. At ngayon po ay kaliwat kanan yung mga parang pagkilos sa protesta po, ay mga rally, mga walkout. Ano po ang reaksyon nyo sa mga nangyayari na ito ngayon? At may ilang grupo raw na tila sinasamantala ang panahon nito dahil parang may ibang agenda ang ilang kilos protesta. Yes, so alam mo, karapatan natin lahat, no? Kahit kami na nasa Kongreso ay nagagalit din sa nangyayari. No, bakit nagkaroon ng ganyang mga ghost projects? Bakit nagkaroon ng mga substandard projects? Bakit nagkaroon ng ganyang mga klaseng insertion? Kahit po ako, nung ako'y membro ng Kongreso, marami rin po pangangailangan yung aking distrito na sana napondohan at nabigyan ng pansin, no? Pero nakakagulat na malaman na maraming pondo na inilagay lamang sa ilang distrito o ilang probinsya. Nakakalimutan siguro yung pangangailangan ng iba. But again, dahil nga dito sa isyong ito, nanawagan kaagad ng isang pagdinig, pag-iimbestiga ang ating speaker. He immediately formed the joint committee that is now called the Infracom, no, to investigate and get down to the bottom of the issue of flood control. So, kahit po may mga kasamahan na nabanggit, no, o miyembro ng Congress na nabanggit bilang involved dito, wala po tayong kikilingan, wala pong pagtatakpan ng ating speaker. Ang sabi niya, managot na po ang dapat managot. And ano po ang reaction bilang tagapagsalita din po, kumbaga ng ating speaker? Ano pong reaction niya? Although nagbigay na siya ng statement anong reaction niya na pinangalanan siya dun sa ginawang testimonya nitong mga mag-asawang Diskaya? Gaya nga nung kanyang pahayag, no, sinabi niya na hindi ako magpapasuhol at hindi ako pumapayag sa pagsuhol, 'di ba? I'm a self-made man and I don't need that and my family does not need that, 'di ba? Yung sa akin pagkakaintindi, yung kanyang pahayag, no. Yan po ay totoo, no? At nabanggit siya pero hearsay po ang kanyang pagkakadawit, no. Nabanggit mo kanina, Jack, na nung nagsalita itong si Mr. Diskaya, nung Lunes, ang salita niya sa Senado, ABC. Pagdating ng Martes, ang salita niya dito sa mababang kapulungan, XYZ. Dapat ba nating paniwalaan yan? So ang ating panawagan, kung ikaw ay talagang merong ebidensya, ilabas mo. Nang sa ganon, paniwalaan tayo ng taong bayan. Huwag ka na magdagdag sa galit ng taong bayan. Lahat po tayo nagagalit dyan sa usapin na yan. Huwag nyo nang, mukhang there is an attempt, no, na guluhin. May mga agenda talaga yung iba, Jack and Nina. And this is pretty obvious sa nangyayari sa ngayon. Ngayon nga, sinasakyan itong mga rallies na to. Gumagaya tayo siguro dun sa mga rally na nangyayari sa ibang bansa. So, hindi naman natin pinagtatakpan na merong ganitong kalokohan, dapat talaga managot ang dapat managot. At yan ang bilin ng ating speaker. Wala po tayong pagtatakpan, pananagutin natin ang lahat. And ito naman po, maiba ng konti, yung tungkol sa lifestyle check ng ating mga opisyal at ng kanilang mga kamag-anak. Sa tingin niyo ba magiging bukas po kayo dyan sa Kongreso na mag-conduct ng lifestyle check? Ano kaya? Random or lahat pwedeng mag-declare ng kanilang assets or what? Para lang mabigyan ng tao ng konting siguro assurance because alam naman po natin galit ngayon yung taong bayan at tinitingnan all eyes ay nasa mga officials po natin sa Kongreso at Senado na mahilig sa mga luxury items. Well, yan. Unang-una, no, nagkaroon tayo ng panawagan sa mga membro nitong Infracom, itong tatlong committee ito sa mababang kapulungan, na mag-submit ng kanilang SALN at mag-submit ng affidavit, no, stating na wala silang pecuniary or financial interest dito sa construction business. No, dahil ito nga isa sa mga mainit na investigasyon tungkol sa construction. So lahat po ng membro nito ay nagsumite sa kanilang chairman at ito ay pinahayag ng lead chair nung isang araw.
At ngayon naman, ang mga SALENs po ay sinabit na rin po sa ating mababang kapulungan. And the moment that the ombudsman will leave the order not to show this SALEN, palagay ko lahat naman po magpapakita ng kanilang SALEN dahil yan po ang instructions din po ng ating speaker. Okay, nako. Sige, Alright. maraming salamat Happy po. weekend, Happy- former Congressman Congressman Surigao del Norte Congressman Ace Barbers. Mabuhay kayo, sir, and good luck po sa bago niyong misyon. Ay, maraming salamat. And thank you for wishing me luck. Maraming salamat. Salamat Good po. luck po sa ating bayan. Salamat po. Sa aming pagbabalik, pag-aproba ng China na gawing nature reserve ang Baho de Masinloc, tinutulan ng Pilipinas. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Makikipagpulong si DPWH Secretary Vince Dizon sa Anti-Money Laundering Council sa Lunes. Ito ay para talakayin ang posibleng pag-freeze sa assets ng mga sangkot sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay Dizon, hindi sapat na makulong at managot lang ang mga sangkot sa anomalya. Kailangan anyang maibalik ang pera ng taong bayan. Lalo na't bilyong pisong halaga ang pinag-uusapan sa mga flood control projects na ito. I will meet with the Anti-Money Laundering Council sa Lunes para ma-discuss na natin ang possible freezing and later on forfeiture of assets ng mga involved dito sa grabing pagnanakaw ng pondo ng bayan. Kinumpirma ni Public Works Secretary Vince Dizon na nasibak na sa pwesto sina dating Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Mayroon pa umanong iba pang mga pinoproseso na mga masisibak rin sa DPWH. Nauna nang sinabi ni Dizon na nasibak si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa departamento. Kasabay nito ay sinabi ni Dizon na blacklisted na ang mga kontratista sa DPWH. Kabilang na rin ang mga kumpanya nila St. Timothy Construction Corporation, Sims Construction Trading, Wawaw Builders at IM Construction Corporation. Matapos ang pagsisiyasat, kinansila na ng pamahalaan ng Zambales ang kontrata ng St. Bernard Construction ng mga diskaya sa kanilang lalawigan. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Northern Luzon correspondent Rod Izon. Inanunsyo ng pamahalaang panlalawigan ng Zambales ang pagkakansila sa mahigit 1 bilyong pisong kontrata sa nauna nang ibinigay sa St. Gerald Construction na pagmamayari ng mga diskaya para sa dalawang malalaking proyekto ng lalawigan. Ang inisyal na konstruksyon ng New Zambales Provincial Capitol at ang New Zambales Sports Complex. Ayon kay Engineer Domingo Mariano, dating Provincial Engineer at kasalukuyang konsultant ng Kapitolyo, tinuldukan na ng lokal na pamahalaan ang nasabing kontrata matapos ang pagsusuri at rekomendasyon ng mga kinaukulang opisina. Kabilang sa mga kinansilang proyekto ang 500 milyong piso para sa itatayong bagong provincial capital at 500 milyong piso naman para sa modernong sports complex ng Zambales. Hindi pa ibinunyag ng pamahalaang panlalawigan ang detalyadong dahilan ng pagkakansila. Ngunit tiniyak ng mga opisyal na layunin nito ang masusing pagtiyak sa tamang paggamit ng pondo at kapakinabangan ng mamamayan ng Zambales. Rod Izon, umaarangkada sa pagbabalita. Kaliwat kanang kilos protesta ang ikinasa sa mga susunod na linggo. Ang layunin nila mapanagot ang mga nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Pero paano kung ang mga kilos protesta ay nahahaluan na ng ibang agenda? At kailan ba ang tamang panahon na dalhin sa kalsada ang mga sentimiento? Para pag-usapan nito, pakakausap natin ang isang public interest lawyer and trustee ng Human Rights and People Empowerment Center. Walang iba kundi si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi po, Attorney De Leon. Magandang gabi, Nina and Jack at sa lahat ng ating mga manonood at tagapakinig. Una sa lahat, Attorney, alam naman po natin na marami na talaga ang nagngingit-ngit
dahil sa sumambulat na anomalya sa flood control projects. Pero kailan po ba ang tamang panahon na dalhin na ito sa kalye? Well, tama lang naman, understood naman na kailangan maggitkit yung taong bayan no, dito sa mga nangyayari sa flood control. No. Ito yung tinatawag nating moral indignation. And tama lang na kapag dinanakaw ang pera ng bayan, maraming mga tiwali, magalit yung mga tao. No. So walang tamang panahon dyan kung hindi anytime na kailangan pumunta sa streets. No. Pero magkaiba kasi yung tinatawag nating legitimate protesta at yung mga tinatawag nating sedition or inciting to rebellion or rebellion na dapat hindi natin i-cross no sang-ayon sa batas kasi ito ay pwedeng ma-penalize no sa ating revised penal code ng ating batas. Siguro ang mas maganda yung anger ng tao, yung ating galit, kailangan makita natin ang long-lasting changes at kailangan mag-demand talaga ng accountability no. Okay rin na yung mga tao ay nagpoprotesta para makita ng gobyerno na the people mean business and something must be done para mapanagot itong mga buhaya, itong mga tiwali, itong mga grabe namang pagnanakaw ang ginawa sa pera ng taong bayan. So protests are okay, no? It's just a question of until what extent at kung sisiguraduhin natin na hindi tayo magpapagamit, lalong-lalo na may mga puwersa na tila bang political forces na tila bang ginagamit itong issue na ito para ma-weaponize doon sa current administration, for example. Yung current administration, si President Marcos, di ba? Nagulat tayong lahat na siya mismo yung nag-expose dito, no? Nanggaling pa kay President Marcos mismo, isang Marcos, no? Kahit na sa akin mismo, kagulat-gulat yan. Pero that's it, nakikita natin na nag-iimbestiga ngayon yung gobyerno. Ang kailangan siguro is to make sure that the investigations will go well at siguradong may mananagot at magkakaroon ng institutional reforms and changes para hindi na ito maulit muli. And yun nga kasi, Attorney, kaya natanong din ni partner niya yan. Kasi nga kung mapapansin mo yung mga invitation dun sa mga kilos protesta, meron pa doon, di ko alam kung nagbibiro, magsusuot ka ng bring your own mask, na parang ski mask. Tapos yung parang yung, kumbaga yung caption doon nakalagan, when there is no order, there is chaos. Kumbaga, parang nagpo-promote ng violence or or anarchy. Anong masasabi niyo? Kasi para lang mabigyan ng guidance yung mga gusto sumali legitimate naman talaga na protesta, yung pero paano kung malihis sila doon sa ibang agenda? O mapasama sila sa rally ng mga may agenda. O ba't ka magmamask, di ba? Definitely, di ba? Dissent without action is consent. So, kailangan i-express natin yung moral indignation natin. Pero iba kasi yung mga nagtutulak ng violence. Iba kasi yung nagtutulak ng disorder. At yan ay pwedeng maparusahan sang-ayon sa batas. Yung ganyang mga posting na yan, inciting to sedition yan. Ang trabaho, ang pwedeng parusa dyan ay 4 to 6 years na pagkakakulong at 400,000 na penalty. Mas malala pa kung inciting to rebellion, yung talaga pag-overthrow ng government na 8 to 10 years nakaparusahan sang-ayon sa batas. Ang pwedeng pagkakakulong na what's the bottom line? No? The bottom line is, naiintindihan natin yung galit ng mamayan is lahat tayo dapat, para sa akin, no, we should go to the streets and protest. But we have to be very careful when it comes to being used, especially by those people na merong mga political agenda na masama. No? Nakikita ko napakaraming biglang yung mga Duterte supporters na ngayon na nagpapatawag ng people power, nakakatawa, di ba? Pero ang people power kasi ousting a government that does not have a mandate and a moral legitimacy to govern, no? Pero tandaan natin na itong administrasyon, at least for now, sila yung nangunguna nung investigasyon at nagpapatawag rin itong independent commission. So para sa akin, tignan muna natin kung ito ba ay tunay na investigasyon and let's give it a chance. Lalo na ang mga mukhang ina-appoint itong mga very respectable members of the society na walang question yung integrity and capability nila. No? So kung sa akin, magdedepend ito largely kung gaano kaseryoso itong administrasyon na to in making sure that there will be proper investigation and that those people who must be held accountable will be held accountable. Yun yung malaking variable. Para sa akin, as of the moment, bigyan natin ng pagkakataon ang proseso, ang administrasyon at ang institusyon dahil yung gobyerno mismo nagpapatawag ng investigasyon na ito at yung gobyerno mismo ang nag-expose nitong karumal-dumal na pinaggagawa ng mga buhaya. And attorney, may mga nangangamba na sana hindi tayo matulad sa nangyayari sa Indonesia o sa Nepal. Ano po ang nakikita nyo dito? Posible ba tayo magaya sa mga nangyayari doon? Well, of course, sana hindi, no?
Pero again, kung mishandle itong situation na to, yung doon nga sa Indonesia, ang pinag-uusapan lang yung allowances noong mga members of the parliament or their congress, no? Tayo nga trilyon ang pinag-uusapan, no? It is a question of how well this will be managed by the administration. And if I may suggest, no, napaka-importante na ang mga ma-appoint dito sa investigating commission ay mga maayos na tao. Pangalawa, ang takot ko dun sa nakita kong executive order ng Pangulo, although it is, I'm sure he meant well, para bang wala masyadong pangil at coercive powers itong independent commission na ito, at ang pwede lang nilang i-disiplinahin yung mga members ng executive, pero kunyari pinasampinan nila ang legislative, members of the legislative na co-equal branch, no? Or yung mga private individual, mukhang pwede silang hindi sumunod kasi wala naman ako nakitang contempt powers. So wala naman, hindi naman kaya mag-allocate ng contempt powers ng executive, no? So I think it has to be by law. So I think the better way of doing it is kailangan i-certify as urgent ng Pangulo ng Pilipinas na ipasa yung independent commission. Pero syempre, executive, hindi rin naman nila pwedeng magpa-hostage sa legislative kasi baka wala rin silang incentive to do this kasi sila involved, no? So tama itong executive order, pero mas importante na tama yung mga taong i-appoint at mabigyan pa ito ng totoong pangil at magkaroon ng totoong investigasyon. Otherwise, alam mo, yung galit ng tao, normal yan And lalo na tayong lahat dito, kahit, di ba, kahit ako, kahit kayong mga broadcast journalists, naiintindihan kasi natin ang pera ng taong bayan yan. So, it will all largely depend on how well this crisis will be handled. Pero definitely, nananawagan tayo sa taong bayan na huwag sana tayo magpagamit doon sa mga masasamang intensyon na political lang para lalong-lalo na ba yung mga kung ang main beneficiary lang nito Vice President si Sara Duterte at sila mismo yung nananawagan ng pagpapatanggal sa Pangulo. I think sila may natural incentive no, to pollute the discussion. Huwag sana tayong papayag. Yun nga sir, ang tatanong ko sa nangyayaring crisis nga ngayon, nandiyan yung investigation sa flood control, yung nagkakailingan, yung Kamara at Senado, and of course, ito yung mga kilos sa protesta, ang dali talagang sumausaw at mang-udyok Sa tingin nyo sir, sa pagkakabasa nyo, in a way, meron nakikinabang or kumbaga nasa background na sige, bahala kayo dyan. Kumbaga magagamit niya para maging pabor sa kanya yung sitwasyon natin ngayon. Meron nagte-take advantage at malinaw yan sa pag-aaral nga na ginagawa ng aming grupo. No? Kitang-kita namin na yung mga Duterte ecosystems doon sa algorithm tsaka doon sa mga echo chambers, talagang sila yung nangunguna na para bang kailangan patumbahin tong administrasyon na ito. No? So we have to a little bit be wary if we are falling into their trap. No? Yun yung nakakagulat doon na grabe talaga yung pag-aabuso nung panig na yun. Alam kasi nilang sila yung main beneficiary, nakita nilang may skandalo. They're turning this scandal and they're turning this dark chapter in our history as advantageous to them. No? Nakikita mo talaga na nagte-take advantage ng situation. No? Kaya nga dapat yung mga nananawagan ng mga rally, kung sasama tayo, tingnan rin natin kung legitimate yung mga nananawagan na yon or ito ba yung mga gusto nang i-destabilize yung gobyerno not because they want a clean government, but because they want to be the ones to be in power at sila rin naman yung nagpapatuloy noong mga grabing korupsyon na yun. Tandaan natin na nagsimula na mag-increase ang budget sa flood control, naging contractor sila Diskaya, nagsimula na lumobo tong scheme na ito. Nagsimula ito 2016 to 2022, no? Nagpatuloy rin ng 2022 to 2025 hanggang napatigil ni President Marcos at in-expose niya ito sa publiko. Pero itong scheme na ito nagsimula noong mga panahon na yon, di ba? Ang main beneficiary nito, di ba, si LTG Builders, Christopher Lawrence Tesorogo, di ba? Sinabi nung mga witnesses na sila Joel Villanueva, ito at saka sila Villar, the DPWH secretary, no? Si Jinggoy Estrada. Ito yung mga sangkot dito, 51 billion pesos yung kay Pulong na naka-allocate sa Davao, no? So itong mga taong ito, ang intention nila is makabalik sa kapangyarihan and they may take advantage of the situation, pero sila rin naman ang nakinabang, no? So we have to make sure na sila, itong mga talagang brainchild at mga involved dito sa scheme na ito, sila yung mapaparusahan. Pero baka kasi minimisdirect yung energy ng publiko against the current government who was the one who exposed the scheme that they all started. Okay. So ano naman po ang reaksyon nyo sa ginagawang investigasyon ng Senado at ng Kamara so far?
Well, sa akin kasi yung lalo na sa Senado, no, nakaka-disappoint na para bang bawal mo sabihin yung term na yung years at saka time frame na 2016 to 2022 doon, no. Kaya kitang-kita mo lalong-lalo na nung under pa ito ni Marcoleta. Good thing na talagang kitang-kita naman na ang main agenda is pinoprotektahan yung mga Duterte at saka yung mga kaalyado sa politiko. Tapos kung mapapansin mo, ang lahat ng tinuro lang ng mga witnesses na sila naman yung nangamada at sila naman naglagay sa agenda, puro mga pumirma ng impeachment complaint ni Sara Duterte. Tapos wala raw mga senador na involved doon. Christopher Lawrence Tosorogo lang ay CLTG Builders, DPWH Secretary nga si Mark Villar noong panahon na yon. Si Jinggoy nga tinuturo na utak doon at ang nakinabang na 30 to 35% doon sa mga projects, di ba? Kasama rin to si Joel Villanueva. So walang senador na binabanggit, di ba? So sa Kamara naman, doon lang rin nabanggit, no? Kaya nga sinasabi ko dito, hindi pwedeng itong mga institusyon na to rin ang patuloy na mag-iimbestiga kasi involve yung mga kasamahan nila no. Kaya ako naniniwala ako din sa independent commission. Para sa akin, hindi lang talaga dapat siya created by the executive. The executive should start it and tama yung executive order, pero certify niya na yung bill na final ng mga Liberal Party, nila Congresswoman Laila De Lima, tsaka Liberal Party Bloc, pati Akbayan Bloc, para magkaroon na talaga ng independent commission at managot ang totoong managot. Pero dapat simulan na yan kasi hindi rin pwedeng ma-hostage ang executive of not doing anything just because the legislature wouldn't want to do this independent commission. Okay, nako, maraming salamat, Attorney Dino De Leon, as always, sa pagbibigay mo ng oras dito sa Arangkada Balita. Mabuhay kayo, sir, at happy weekend po. Good evening, everyone. And sa pagpatuloy natin bantayan yung issue na ito. Salamat po. Samantala, umalma ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA sa panawagan ng Commission on Higher Education o CHED sa mga universities and colleges na gamitin ang artificial intelligence sa sistema ng edukasyon. May umaarangkadang balita si PRTV News correspondent Angela Babad. Hinikayat ng Commission on Higher Education ang iba't ibang universidad at kolehiyo sa bansa na tuluyan ng tanggapin at gamitin ang Artificial Intelligence o AI. Sa isinagawang CanvasCon Philippines 2025, sinabi ni CHED Commissioner Dr. Ethel Agnes Pascua Valenzuela na base sa mga pag-aaral sa Southeast Asian nations, makikitang kalahati ng mga trabaho sa taong 2030 ay mangangailangan na ng advanced digital skills. Anya, malaking tulong ang AI upang maihanda ang mga estudyante sa kanilang pagpasok sa trabaho. Pero sa kabila nito, naghayag ng pag-aalala ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA. Ayon kay Attorney Joseph Noel Estrada, Legal Counsel ng COCOPEA, hindi raw dapat basta-basta isinasama ang AI sa sistema ng edukasyon. I think we have a problem reaching that level, yung gusto ng CHED. Number one, yung ethical considerations in the use of AI. Yung tamang paggamit ng ating AI, it affects the academic integrity of the academic work of the students and the faculty. And number three, yung professional development ng ating mga faculty and administrators when it comes to AI. I think yun ang mga minimum no kailangan nating tingnan bago natin ma-embrace yung paggamit ng AI. Idinagdag pa ni Estrada na dapat munang i-review ang mga polisiya at kurikulum na posibleng hindi makasabay sa pagpasok ng AI. Anya, bago tuluyang i-integrate ang AI, dapat munang ayusin ang sistema ng edukasyon sa bansa. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Ilang mga lugar naman sa Quezon City ang mabilis na binaha kasabay ng malakas na buhos ng ulan ngayong hapon. Ilan rito ay ang EDSA Aurora, EDSA Kamuning, EDSA Quezon Avenue at Elliptical East Avenue na nagkaroon ng gutter deep na baha na agad rin namang humupa. Sa Barangay Holy Spirit, bumagsak naman ang isang puno at nagdulot ng trapiko. Ilang lugar din ang nagtala ng panandaliang pagkawala ng kuryente. Nitong hapon, nagtaas ang pag-asa ng thunderstorm advisory sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Bataan, Tarlac, Pampanga at Batangas. Hindi makikinabang sa zero balance billing policy ang mga motoristang ma-oospital dahil sa paglabag sa batas trapiko ayon sa Department of Health. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na kasama na rito ang mga hindi nagsusuot ng helmet o seatbelt at mga nagmamaneho ng lasing. Pero ayon kay Herbosa, makikinabang pa rin sa full coverage ng zero balance billing ang mga biktima ng irresponsableng driver.
Layunin ng hakbang na mabawasan ng 50% ang road traffic deaths and injuries sa 2028. Nauna nang sinabi ni Herbosa na 13,000 ang namatay noong 2023 o may average na 35 ang namamatay bawat araw dahil sa disgrasya sa kalsada. Tinawag na iligal ng Department of Foreign Affairs at National Security Council ang pag-aproba ng China na gawing nature reserve ang Baho de Masinloc. Yan ang umarangkadang balita ni Kath Kahukom. Opisyal nang kinilala ng China ang pinag-aagawang Baho de Masinloc bilang isang nature reserve na tinatawag na Huangyan Island National Nature Reserve. Ang mahigit 3,000 ektaryang nature reserve ay isang protected area para mapanatili ang biodiversity. Gagamitin rin ito para pag-aralan ng mga eksperto. Mariin itong tinutulan ng Pilipinas. The Philippines strongly protests the recent approval by the State Council of China of the establishment of the so-called Huangyan Island National Nature Reserve. Ayon pa sa Department of Foreign Affairs, dapat respetuhin ng China ang soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Tinawag naman itong patently illegal ni National Security Advisor Eduardo Año dahil sa paglabag sa 1982 UNCLOS, 2016 South China Sea Arbitral Award at 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Sabi ni Philippine Ambassador to US Jose Manuel Romualdez, maaaring ginagamit lang ng China ito para bigyang katwiran ang kanilang 10 dash line claim. The Philippines will be issuing a formal diplomatic protest against this illegitimate and unlawful action by China, as it clearly infringes upon the rights and interests of the Philippines in accordance with international law. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan ang pagbasa ng hatol sa kasong graft laban kina Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile, dating Chief of Staff na si Gigi Reyes at Janet Lim Napoles kaugnay ng PDAF scam. Inilipat ang promulgasyon sa October 24 matapos maghain ng reflection ang isang mahistrado na kailangan pang pag-usapan. Nauna nang napawalang sala ang 3 sa hiwalay na kaso ng plunder dahil bigong mapatunayan ng prosekusyon ang umano'y pagkakuntsaba para kumita ng 172.83 million mula sa PDAF de Enrile. Dumalo sina Enrile at Napoles online sa pagdinig. Duda ang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing sa umano'y issue sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hiniling nito ang suspensyon ng trial niya sa ICC. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News correspondent Mari Ocampo. Jets do not drop out. Umapila ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na suspendihin ang nakaambang trial nito ngayong Setyembre dahil sa issue sa kalusugan. Batay sa request na isinumite ng abogado ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman, may memory issues umano si Digong at nahihirapang makabuo ng desisyon kaya't inilalakad nila na magkaroon ng indefinite suspension ng legal proceedings sa kanyang kaso. Ngunit ayon sa legal counsel ng pamilya ng EJK victims na si Attorney Gilbert Andres, duda ang kanyang mga kliyente na may problema sa kalusugan si Duterte. Talagang may malubhang duda ang mga kaanak po na mga biktima ng war on drugs. Una, talagang may mga sinabi si Mr. Duterte, di ba, sa mga congressional hearings na kaya at gusto niya at willing siyang i-face o kung ano man ang mga trial before the ICC. Sinigundahan din ni Andres ang desisyon ng isa sa 3 judges sa kaso na hindi sumang-ayon na ma-postpone ito. It presupposes na napunta sa trial. Pero kaya nga may pre-trial kaya nga may confirmation of charges para malaman kung tutuloy sa trial. Kaya ang reasoning po ng dissenting opinion is that hindi power ng pretrial chamber para i-determine yung fitness ng isang tao to proceed to trial. Kasi it's now up to the trial chamber. If that person is fit to stand
trial. Kasi trial na nga eh. Pero wala pa tayo sa trial. Pre-trial pa lang po. Ang power ng isang pre-trial chamber ay nakasaad sa Article 61 ng Paragraph 7. Ayon kay Andres, 3 lamang ang maaaring mangyari sa pre-trial chamber. Una ay ang confirmation ng charges. Pangalawa ay hindi kumpirmahin ang mga kaso. At ikatlo ay i-adjourn ito at ibigay ang mga dokumentong naglalaman ng mga kaso sa prosecutor sakaling gusto itong amyendahan. Wala pong nakalagay doon sa Article 61.7 na pwede pong mag-adjourn in order to determine kung fit for trial po. Unang nakatakda sa Setyembre 23 ang confirmation of charges ni Duterte upang mausisa ng ICC Pre-Trial Chamber 1 kung may sapat bang ebidensya ang prosekusyon na ipagpatuloy ito sa full-blown trial. Ngunit noong Setyembre 8, bumoto ang Pre-Trial Chamber 1 ng limited postponement ng proceedings. Mario Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Muli na namang magbubunyi ang mga Pinoy wrestling fans dahil ngayong weekend gaganapin na ang Filipino Pro Wrestling Unfinished Business event sa Makati City. Tampok sa card ang 4-way matchup para sa inaugural Metro Manila Championship. Matutunghayan din ang wrestling debut ng aktor na si Rocco Nacino na makakatunggali ni Jim Bro Thiago. At sa main event, nagbabalik si Chino Ginto para subukang sungkitin ng titulo mula kay FPW champion na si Quatro. September pa lang pero nagniningning na ang Pasko sa pagbubukas ng pinakamalaking Christmas park sa Pampanga. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Papasok pa lang sa Lakeshore Philippines Christmas Park sa Mexico, Pampanga, sasalubungin ka na ng mga nakamamanghang glow-themed life-size decorations. Kabilang na ang giant Christmas ball, entrance arc at malaking silver theme ornaments na tila hinango mula sa isang Christmas fairy tale. Napakaganda po, napakaraming view, dami-daming mga ilaw, at the same time marami po tayong makikita, iba-ibang mga colors. Ngayong taon, tampok ang mga interactive attractions na talaga namang kahanga-hanga mula sa LED floor tiles na umiilaw sa bawat hakbang. Meron ding animated butterflies na tila lumilipad. The park is very amazing being here and seeing that the people are celebrating Christmas starting of September is really amazing. Like how in this world is it's so amazing, and then we see a lot of amazing stuff. The amusement park is cool, the atmosphere is loving, the people are so caring. It's really cool here to take photos. Napapabilib din ang mga bisita sa island LED lights na tila inspired ng Northern Lights. Isa sa mga signature attraction ng theme park na ito sa bayan ng Mexico, Pampanga, ang kanilang mga light installations tulad nito. Patok ito sa mga naghahanap ng Instagrammable spots sa Kapaskuhan. Yung decors natin are always moving, so they are very dynamic. And then we also got some Christmas decors we sourced them out from other Asian countries this time. Kanya makikita mo, they're very colorful because we're celebrating 25 years. And that 25 years represents silver. So sabi namin, we wanted to capture the different colors that reflect from the silver. May mga rides din tulad ng swan boats at iba't ibang carnival rides. At syempre, hindi rin pahuhuli ang mga pagkain mula sa street food hanggang gourmet. 60 to 70 pesos pa rin ang entrance fee at ma-e-enjoy ang park mula 4 p.m. hanggang alas 12 ng hating gabi. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. For a good cause, ang celebration ni BTS leader RM ng kanyang 31st birthday. Yan ang umaarangkada ang showbiz balita ni DJ Mama Mia. True to tradition, may big-time pasabog siya. Pero hindi concert, kundi donation. Nagbigay siya ng tig 100 million Korean won sa Seoul Asan Medical Center at Korea University Medical Center. Kung sa peso, nasa 8.3 million pesos yan. At hindi lang ito basta donasyon, ha? Ang ASA na gagamitin para sa mga pasyenteng hindi kayang magpa-opera. Ang Korea University Medical Center naman for upgrading ng
facilities and services. Bongga, di ba? Sabi pa ni Nam June, gusto niyang gawing meaningful ang birthday niya at sana raw kahit papaano makatulong ito sa mga nangangailangan. Tradisyon na talaga ito ni RM. Last year, nag-donate rin siya para sa mga uniformed workers. Noong 2023, para sa Korean Society of Legal Medicine at 2021 to 2022 para naman sa cultural preservation. At habang abala sa pagtulong, abala rin ang buong BTS. Dahil may full group album silang niluluto for Spring 2026 na susundan ng World Tour. Ako po si DJ Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa Showbiz Balita! Ganda nung nung lugar, no? Sa Diba? Pampanga, Oo, or sa maaga pa, Lakeshore? pero yan, napuntahan ko yun, ang lawak ng lugar na yan. Maganda so siya. hindi siya masikip. Pang-family talaga. And may parking din naman, nung Hindi- time na yun na pinuntahan namin. Hindi Kinover ko crowded, rin. no? No, hindi ganun siya crowded. Pa. Hindi pa, kasi maaga pa kayo, mabuti pa pumunta na tayo ngayon pa lang. Oo, no? ngayon pa lang, di ba? At least good vibes, no? Dahil sa nakakapagod na week na to, pumunta ka na lang doon para ma-relax ka naman. Kaya happy weekend po mga karangkada ha. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corto. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.